At sa huling kwento kung saan tayo natapos sa part 32, nang kinuha ni Su Wanwan ang isang poison formula scroll sa loob ng parmasya matapos makuha nito ang kanyang interes, at sa pagpapatuloy ng kwento sa part 33. Nang mapansin ng may-ari ng parmasya na kinuha nito ang scroll, ay seryosong sinabi niya sa kanilang dalawa na ang hawak niyang formula scroll ay tinatawag na Green Spectre, at iyon ay napakabihira lang makuha. Ang formula scroll ay kamakailan lang din nila nakuha na nagmula pa sa mutated treasure chest ng warlord-level water ghost sa lawa ng Taipang Mountain. Tinanong naman ni Jiang Kai ang may-ari kung may tao ba talagang pumupunta sa ganoong klaseng napakadelikadong lugar tulad ng Water Ghost Lake. Bahagyang natawa ang may-ari sa tanong ni Jiang Kai, at tumugon ito ng oo, at nagsimula na magkwento na may isang tao ang mahilig pumunta sa mga mapanganib na lugar na hindi masyadong ginagalugad, at nagkataon na maswerte siya sa oras na iyon at makatagpo ng kalahating patay na halimaw. Dagdag pa niya ang tao na iyon ay parang tulad ng isang ascetics, at ang propesyon niya ay nanatili pa din na misteryoso sa kanila. Umiling-iling ang may-ari kay Su Wanwan para na din sa kanyang kaligtasan, ay iginiit niya na ang Green Spectre ay lubhang nakakalason at bukod pa doon ay meron itong napakahigpit na kondisyon sa pag-activate, at may malaki din na tsansa na aksidente niyang malason ang sarili habang hinahanda ang pagproseso nito, at kung matagumpay man niya magawa ang lason ay hindi ito madaling gamitin. At kahit napakabihira lang ang bagay na hawak niya ngayon, ay iminungkahi ng may-ari na isaalang-alang na lang niya ang ibang mga opsyon. Sa pagkakuryusidad ay tinanong ni Su Wanwan sa may-ari kung anong klase na lason ang Poison Green Spectre. Pinaliwanag naman ng may-ari sa kanya na ang Green Spectre ay isang klase na nakamamatay na lason na kung saan kapag winisik ito sa kalaban ay magdudulot ito ng pagtagos at pagkasira ng armor, at maliban pa doon ay makakatanggap din ng mga pinsala kapag dumikit ito sa katawan ng kalaban. At para magkabisa ang lason na Green Spectre ay kailangan nila na mabasa sa tubig ang kalaban. Nang marinig ni Jiang Kai at Su Wanwan ang bagay na iyon, ay labis naman nila itong ikinatuwa. At muli pinaalala ng may-ari sa dalawa na kailangan nila munang dumaan sa malaking panganib para magawa ang klase na lason na iyon, habang isang ideya naman ang pumasok sa isipan ng dalawa na tila para magkabisa ang lason sa laban ay iisa lang ang tao na alam nila ang tanging makakagawa nun. Idinagdag pa ng may-ari na kailangan pa nila na mababad sa tubig ang kalaban na mas mabuti kung ito ay nasa ilog o lawa ang lugar ng pinaglalabanan, kung inang ang mata ng dalawa at sabay lumingon kay Huyan, habang abala ito sa pakikipag-usap kay Yuanzu at Ruanyu. Nagsulyapan ang mata ni Jiang Kai at Su Wanwan, at ang nagkasundong titig nila na iyon ay hudyat na hindi nila papalampasin ang mahusay na item na ito. Tuwang-tuwa at sabay na sinabi ng dalawa sa may-ari na kukunin nila ang Green Spectre Formula Scroll. At kahit sa kabila ng pagbigay ng babala ay hindi naman maintindihan ng may-ari kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng dalawa. Dahil hindi ito inaasahan ng may-ari ay lumikha na lang ito ng malakas na pagsigaw na maririnig hanggang sa labas ng gusali ng parmasya. Samantala, nagtungo ang kwento sa planetang Earth sa syudad ng Jiangzhou City sa isang matayog na gusali ng pribadong ospital ng Xuanwu Guild, na naliliwanagan ang gusali sa ilalim ng buwan. At sa loob ng isang silid, si Huangda ay tahimik na nakaupo habang nakaharap sa bintana na iluminado ng liwanag ng buwan. At maya-maya pa maririnig ang marahan at bahagyang pagbukas ng pinto na may silweta ng isang tao upang tingnan ang pasyente. Makikita si Huang Tong na nag-aalala na pinagmamasdan ang kanyang anak sa loob ng silid. Natatandaan niya ang iniulat ng psychotherapist sa kanya matapos masuri ang kondisyon ni Huangda. At ang ulat na iyon ay mas malala pa ang kalagayan ni Huangda kaysa sa isang anak niya na si Huang Wei, at dumadanas na ito ng isang mapangwasak na dagok sa pag-iisip at nagpapakita na ng mga maagang senyales ng mental breakdown, at mariing iminungkahi ng doktor na kailangan na nito kaagad na sumailalim sa treatment sa lalong madaling panahon. At makikita ang kinikilos ni Huangda na nagpapakita na ng mga senyales ng hindi makapag-isip ng maayos, at kasalukuyang inirekomenda ng doktor na pagbawalan na munang pumunta si Huangda pansamantala sa Ghost Star Planet,
at para dumaan muna ito sa psychological counseling na aabot ng 3 buwan o hanggang sa ganap na siya na gumaling. Sa sobrang galit ni Huang Tong hindi niya napigilan ang sarili na suntukin ang pinto. Nakakuyom ang kamao niya ng matindi, at nakayukong binigkas na hindi pa ganap na nakarecover si Huang Wei at ngayon kahit ang kanyang panganay na anak na si Huang Da na may natatanging talento sa kanilang pamilya Huang ay nakaranas din ng kaawa-awang kalagayang ito, at ang lahat ng iyon ay sinisisi niya kay Jiang Kai. Kapalit ng pagpatay ng ating bida kay Huang Da sa Ghost Star, at sa pagbibigay ni Huang Tong ng pangako sa harap ng lahat na hindi na nila gagalawin ang pamilya ni Jiang Kai, ay hindi niya ibig sabihin na titigil na sila sa paghihiganti lalo na at hindi pa natatapos ang Guild Challenge Tournament. Maya-maya pa dumating na si Xu Fei Ziyang sa loob ng ospital dahil narinig niya na ipinapatawag siya ni Huang Tong. Tinanong ni Xu Fei Ziyang si Huang Tong kung ang pagpapatawag ba sa kanya ay may kinalaman tungkol sa Guild Challenge Tournament at para maisakatuparan nila ang paghihiganti. Sa sumunod na araw sa Ghost Star Planet, nagpatuloy ang Guild Challenge Tournament, at muling maririnig ang mga hiyaw ng mga manunood sa loob ng entablado. Ang ilang mga koponan na nasaksihan ang pamamaraan ni Jiang Kai sa pagpatay kay Huang Da, sa huli ay nagpasya ang mga ito na magpatalo na lang bago pa man magsimula ang laban. At ilang mga koponan din ang sumubok na kalabanin sila at pagkatapos ng ilang matinding laban ay nahulog pa rin ito sa pagkatalo laban sa koponan ng Fire God Squad. Sa huli ay matagumpay na pinangunahan ni Jiang Kai ang Fire God Squad at magawang makapasok sa top 16 matapos maalis ang kalaban na koponan. At sa araw na iyon, nang sumapit na ang gabi sa Guild's area sa Guild of the Gods ng ating bida, maririnig ang boses ni Huyan at sabik na sinabi sa kanilang kapitan Kai na lumabas na ang balita para sa laban bukas. Lumitaw ang holographic window system para magbigay bati sa Fire God Squad sa pagkakapasok nila sa top 16, at inabisuhan sila na ang susunod nilang kalaban na koponan ay ang Falcon Squad 4 ng Xuanwu Guild, at ang kapitan ng koponan ay si Xu Fei Ziyang, at pinaalalahanan sila na mangyaring makarating sa oras ng alas 8 ng umaga sa arena para makapaghanda sila sa match. Walang kibo si Jiang Kai matapos malaman ang kanilang susunod na kalaban, nagpahayag naman ng pagkainis si Yuan Zhu na mula na naman sa Xuanwu Guild ang susunod nilang katunggali. At sa palagay niya na narinig na niya ang pangalan ni Xu Fei Ziyang ngunit hindi niya alam kung saang lugar niya ito narinig dati. At sumang-ayon din sa kanya si Ruan Yu dahil pati siya ay hindi niya ito maalala kung saan nila ito narinig. Pinaalala ni Jiang Kai sa kanila na si Xu Fei Ziyang pati na ang kanyang koponan ay nagkataon na nakatagpo nila sa Blazing Flame Ridge noong hinahanap nila ang Mutated Fallen Corpse King, at sa tingin ng ating bida na ang pamilya Huang ay hindi na magpapapigil pa sa kanilang paghihiganti gamit ang koponan ni Xu Fei Ziyang. Biglang umumbok ang ugat sa noo ni Yuan Zhu, nang maalala na niya ang mga mayayabang na koponan na iyon noong sila ay nasa Blazing Flame Ridge. Base naman sa nalalaman ni Huyan ang Falcon Squad 4 ay isa sa kabilang sa mga piling tao ng mga elite sa Xuanwu Guild. Bagaman ang Instant Kill Squad ni Huang Da ay malakas ngunit pagdating naman sa aktwal na kakayahan sa labanan, ay wala silang match sa Falcon Squad 4. Mariing sinang-ayonan naman ni Su Wanwan ang sinabi ni Huyan, dahil ang mga miyembro ni Xu Fei Ziyang ay pinili mula sa maraming makapangyarihang explorer pagkatapos ng maraming laban, at mayroon silang napakalakas na pagtutulungan at kakayahang umangkop sa labanan. At dagdag pa niya dahil ang Instant Kill Squad ay halos ang mga miyembro ay anak na mga executive sa Xuanwu Guild kaya't nakakatanggap sila ng mga saganang resources lalong-lalo na sa mga mahusay na kagamitan, ngunit malaki naman ang pagkakaiba nila pagdating sa karanasan ng Falcon Squad 4. Lumingon si Su Wanwan kay Jiang Kai, at sinabi niya sa kanya noon na lalo na si Xu Fei Ziyang ay may lubhang mataas na liksi, at pinaalalahanan niya ang ating bida na dapat mag-iingat siya sa kanya. Tumugon naman si Jiang Kai kay Su Wanwan at nagpapasalamat siya sa kanyang paalala. Sa sumunod na araw sa arena, mas lalong tumindi ang sigawan na nililika ng mga manunood nang dumating na ang araw ng match ng Falcon Squad 4 laban sa Fire God Squad. Nagkaharap na sa gitna ng entablado ang Falcon Squad 4 at ang Fire God Squad,
At ang alitan sa pagitan ni Jiang Kai at ng Xuanwu Guild at pati na kay Xu Feixiang ay alam na ngayon ng lahat, at ang laban na ito ay tiyak na mas lalong nagpapasabik sa mga manunood. Tinawag ni Xu Feixiang si Jiang Kai, at nakangiti niyang tinanong kung naaalala niya pa na sa muli nilang pagkikita ay personal niyang puputulan ang kanyang mga braso bago siya nito patayin, at pagkatapos ay kumumpas ito ng kilos ng kamay ng kamatayan direkta sa ating bida. Hindi naman mapigilan ni Yuan Zhu na magalit kay Xu Feixiang sa pagmamataas na pinapakita niya kay Jiang Kai, at sinabihan niya ito na baka matulad siya kay Huangda na katulad niyang mayabang, at pabiro niyang sinabi na sa ngayon ay baka nasa metro na siguro ang taas ng damo sa kanyang libingan. Pinigilan naman ni Jiang Kai si Yuan Zhu, na hindi nagpapatinag sa mga pagbabanta ni Xu Feixiang. Lumitaw ang determinasyon at kumpiyansa sa mga mata ni Jiang Kai na sapat na ang kanilang usapan at hayaan na lang ang kanilang lakas ang magsalita. Kinuha ng babaeng host ang atensyon ng dalawang magkalaban na koponan sa larangan ng arena, para simulan na ang 10 segundong countdown ng pagsisimula ng laban. Sa patuloy na pag-countdown sa pagsisimula ng laban, mainit na pinagmamasdan ng mga manunood ang paghaharap ni Jiang Kai at ni Xu Feixiang sa isang holographic screen. Samantala hindi naman maitago ng instructor ang kaba para sa kanyang kapatid na si Su Wanwan, habang si Vice Commander Lu Jun ay napapasabi na lang sa kanyang isipan na laban sa Elite Falcon Squad ay kung makakagawa pa kaya si Jiang Kai ng milagro sa pagkakataong ito. Isang malakas na hiyaw naman ang nilikha ng babaeng kadet bilang pagsuporta nila kay Yuan Zhu pati na ang kanilang kapitan, subalit sa sandaling ito na babaalang tingin naman ang pinapakita ni Kapitan Li Biao. Matapos ang countdown sinimula ng babaeng host ang isang malakas na sigaw at paghampas sa erehudyat na nagsisimula na ang laban. Unang sumalakay ang kalaban na koponan na inihahanda ang sarili sa kanilang pag-atake, habang ang kanilang kapitan ay hindi mapigilan ang sarili na nagpapakita ng pananabik sa kanyang mga mata na lumilikha ng nakakalokong halakhak. Inihanda na din ng Fire God Squad ang kanilang sarili na inilalabas ang mga armas at kalasag, na may iba't ibang kulay ng enerhiyang liwanag ang lumilitaw sa kanilang mga kagamitan. Bago pa man makalapit ang koponan na katunggali ay pinaulanan sila ni Jiang Kai ng mga nagliliyab na punyal. Matagumpay na isinigaw ni Huyan na sa dami ng sandata na pinakawalan ng kanilang kapitan ay tiyak na baka masorpresa sila at sa pagkakataon na iyon ay gagapiin nila ang kalaban. Habang sumasalakay si Xu Feixiang ay ilang pulgada na lang ang layo ng atake ni Jiang Kai para siya ay matamaan ng nakakamamatay na punyal. Ngunit lingid sa kaalaman ng Fire God Squad, inaasahan na ito ni Xu Feixiang at may inihanda sila na stratehiya sa ganitong sitwasyon. Kaagad na tumigil sa pagtakbo si Xu Feixiang, habang ang dalawa niyang kasamahan ay mabilis na sumulpot sa harap niya na pinapaubaya sa kanila ang paparating na atake ni Jiang Kai. Isang nagliliwanag na bagay naman ang inilabas ng isang lalaki sa kanyang mga kamay, na kung saan mabilis na lumabo ang figure ng bagay na iyon sa kanyang mga palad at naging isang kalasag. Nakangiting iniisip ni Xu Feixiang na ngayon ay ipapakita niya kay Jiang Kai kung ano ang tunay na team battle. Buong lakas na pinigilan ng dalawang lalaki ang mga nakamamatay na punyal ni Jiang Kai gamit ang kanilang matibay na kalasag. Ikinagulat ito ni Su Wanwan at Ruan Yu at hindi nila inaasahan ang mabilis na aksyon ng dalawang miyembro ni Xu Feixiang, habang wala naman na imek si Jiang Kai at seryosong inoobserbahan ang bawat kilos ng kalaban nila. Sa kabilang banda, labis na ikinagulantang naman ito ni Kapitan Li Biao pati na ang kanyang mga tauhan, at namamangha sa pinakita na mabilis na reaction speed ng kalaban, at kahit sa kanilang pagsasalakay ay nagawa pa din nilang makabuo ng depensa sa maikling oras, na perpektong hinaharangan ng kalasag ang 6 na punyal ng ating bida. Samantala, nang tumama na ang mga punyal ni Jiang Kai sa mga kalasag ng kalaban ay kaagad na lumitaw ang matinding enerhiya hudyat na ang punyal ay magti-trigger ng critical hit. Sa halip na magpanik sa pagsabog ng punyal, kalmado lang na sumusunod sa puwersa ng mahinahon ang kalaban na umaatres pabalik. Nang matagumpay na mapigilan ang mga punyal, mabilis na kumilos ang babae patungo sa Fire God Squad upang ilunsad ang isang pag-atake.
Hindi pa din mawala ang pagkamangha ng lalaking kadet na sinabing hindi lamang iyon habang ang miyembro ng front team ng Falcon Squad ay napaatras sa isang kritikal na hit ni Jiang Kai, ang miyembro sa likod ay agad na pinunan ang espasyo ng walang anumang pagkaantala sa pinakamabilis na bilis. Samantala, tumalon ng mataas ang babae at bumuo ng isang nagtatanggol na estado, na inihanda na ang kanyang pag-atake na pinaliliyab ng matindi ang armas nitong Letigo bago ilunsad ang nakakasakit nitong pag-atake. Habang ang manunood na lalaking kadet ay naiwan pa din sa pagkamangha ng pinapakita ng Falcon Squad. Ang malakas na paghampas ng babae gamit ang Letigo ay nagdulot ng malaking pagsabog sa lokasyon ng Fire God Squad at naging dahilan para masabihan ni Jiang Kai ang kanyang koponan na umurong. Kahit may halong kaba sa kanyang dibdib, ay naririnig lang ni Instructor Sulanlan ang Falcon Squad 4 dati at ito ang kanyang unang pagkakataon na makita silang lumaban ng malapitan, at gaya ng inaasahan ay hindi niya maitatanggi kung bakit naging sikat sa mga labanan ang pangkat na iyon. Pinahayag ni Vice Commander Lu Jun, na bagaman ang antas ng propesyonal ng bawat miyembro ng Falcon Squad 4 ay hindi namumukod tangi sa Xuanwu Guild. Dahil sa napakalaking guild na iyon ay may napakaraming mahuhusay na tao, ngunit kung ang bawat miyembro ng Falcon Squad 4 ay magkakasama, ang kanilang lakas sa kabuuan ay medyo nagiging katangi-tangi ang koponan na ito. Matapos mapaurong ang koponan at pati na ang ating bida, napagtanto ni Jiang Kai na hindi niya maipagkakaila ang perpektong kooperasyon ng Falcon Squad 4, at ang perpektong kooperasyon na iyon ay mabubuo lamang sa hindi mabilang na tunay na mga aktwal na labanan, sa pamamagitan ng paglalakad sa dulo ng buhay at kamatayan na digmaan. Bumangon kaagad si Jiang Kai at muling tinawag ang kanyang 6 na punyal. Habang tinatawag ang kanyang mga punyal pabalik, ay pinagmamasdan ni Jiang Kai ang Falcon Squad 4 na naglalabas ng malamig na aura at mga nakamamatay na titig sa kanila. At sa unang subok na pag-atake lamang niya sa katunggali na koponan, ay malinaw para kay Jiang Kai na mas nakakatakot pa sila kaysa sa Instant Kill Squad. Gayunpaman, katulad sa stratehiya ni Huang Da ay ginamit din ni Xu Feixiang ang Super Magnetic Stone, upang kontrahin muli ang mga punyal ni Jiang Kai. Hindi inaasahan ng mga manunood na gagamitin ng Falcon Squad 4 ang paraan na iyon, upang limitahan ang katunggali sa paggamit ng kanilang sandata at para mapababa ang lakas ng Fire God Squad, at sa tingin nila na mukhang sa umpisa pa lang ng laban ay gagamitin na ni Jiang Kai ang kanyang misteryosong armas na baraha. Gayunpaman, may isang pangyayari ang napapansin ng isang manunood sa Fire God Squad. Laking pagtataka ng mga manunood kung bakit hindi apektado ng Super Magnetic Stone ang mga kagamitan at sandata ng Fire God Squad, bagaman kahit ang Super Magnetic Stone ay patuloy na naka-activate. Malaki ang pinapakitang kumpiyansa ng bawat koponan ng ating bida na ang kanilang mga armas ay kinokontra ang malakas na puwersang grabidad ng Super Magnetic Stone. Hindi rin naman ito inaasahan ni Xu Feixiang, na mamumodified ng Fire God Squad ang lahat ng kanilang sandata na panlaban sa ganoong sitwasyon. Kumpiyansang nakangiti at tugon ni Jiang Kai kung nasorpresa ba si Xu Feixiang, simula nung nagdusa sila ng husto sa ganoong stratehiya ng Instant Kill Squad, ay hindi nila hahayaan na iyon na mangyari ulit sa kanila, at kung inaakala niya na hindi sila naging handa ay doon siya nagkakamali. At para malaman natin ang kwento kung paano na-modified ng Fire God Squad ang kanilang armas ay balik muna tayo bago magsimula ang match nila. Sa loob ng lugar ng Guild of the Gods, maririnig ang nasisiyahang boses ni Ruan Yu na kausap si Jiang Kai na maswerte na lang ay may naitabi pa siya na mga ores na nakuha niya sa Secret Treasure Hall ng King-level Fishman Lord. Nadiskubre ni Ruan Yu na ang ores na iyon na tinatawag na Super Grade of Iron Stone ay nagtataglay ng panlaban na puwersa pangontra sa Super Magnetic Stone, at dahil doon ay naisipan niyang i-modified ang lahat ng kanilang armas para kung malagay muli sila sa sitwasyon kung saan gagamitin muli sa kanila ang Super Magnetic Stone ay hindi na nila kailangan pang mag-alala. At sa galak ay pinuri ni Jiang Kai si Ruan Yu, sa angkin niyang likas na talento pagdating sa mga ganoong bagay. At balik sa eksena sa arena, nagsimula ng kumilos si Jiang Kai para sila naman ang maglunsad ng opensa sa Falcon Squad 4, at ipapakita ni Jiang Kai na sa harap ng matinding bilis,
kahit na ang pinaka-perpekto nilang koordinasyon ay magkakaroon ng mga kapintasan. Abangan sa part 34 ng kwento, ang labanan ng liksi laban sa liksi ni Jiang Kai at ni Xu Feixiang, sino kaya sa kanilang dalawa ang mananaig? At kung nagustuhan mo ang kwento ay huwag muna din kalimutan mag-like at comment sa video na ito lalo na kung hindi mo pa na-hit ang subscribe button. Para masubaybayan nyo ang bawat upload ng kwento, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod.